Ang matandang bilyonaryo ay nagbigay ng tulong sa isang babaeng walang tirahan at ang kanyang anak na pansamantalang nanuluyan sa kanyang malawak na garahe. Habang ang dapit hapon ay nagpapakita ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan, humahaba ang mga anino sa perpektong mga hardin na nakapaligid sa Moretti Estate. Mula sa kanyang balkonahe sa itaas, pinagmasdan ni Alessandro ang tanawin, hawak ang isang baso ng merlot sa kanyang may edad ng kamay. Sa edad na 75, nakamit niya ang lahat ng yaman na maaring hangarin ng sinuman, ngunit pakiramdam niya ay nanatiling hungkag ang kanyang kaluluwa. Ang mansyon na mayroong 22 marangyang kwarto, mga ingranding bulwagan at mga natatanging koleksyon ng sining ay nakatayo bilang tahimik na simbolo ng kanyang mga tagumpay sa pera. Ngunit sa gabing iyon, ang malalim na katahimikan ay nakapangingibabaw. Malalim na bumuntong hininga si Alessandro, ramdam ang bigat ng kalungkutan sa kanyang pagod na balikat. Nagdesisyon siyang maglakad sa hardin, isang gawain na nakasanayan na niya upang pansamantalang takasan ang kalungkutan sa kanyang marangyang tahanan. Bahagyang nanumbalik ang kanyang lakas sa malamig na simoy ng gabi habang naglalakad siya sa mga maliwanag na daanan. Doon niya napansin ang isang figura, isang nakayukong babae malapit sa tarangkahan ng mansyon ang umagaw sa kanyang pansin. Dahan-dahan siyang lumapit at napansin niyang natutulog ang babae sa isang batong upuan. Ang kanyang kasuotan ay manipis at madumi at may simpleng backpack sa kanyang tabi. "Ma'am," malumanay na sabi ni Alessandro, maingat na hindi siya gulatin. Kumilos ang babae at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa unay tila nalilito siya, ngunit agad na kumilos ng may kaba at hinawakan ang kanyang backpack. "Pasensya na, hindi ko nais makaabala," mabilis niyang sinabi. Tumayo na, parang aalis na. "Sandali," sabi ni Alessandro. Itinaas ang kamay bilang senyales ng pagpayapa. "Ayos lang, mukhang kailangan mo ng tulong." Napahinto ang babae, nag-aalangan, ngunit may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang mukha ni Alessandro. Mukhang nasa kanyang 40 na siya, ngunit bakas ang hirap at pagod sa kanyang mukha. "Ako, si Alessandro Moretti," patuloy ni Alessandro na may banayad ng ngiti, "nasa bakuran kita. Bakit hindi ka pumasok para makainom ng mainit na tsaa at magpahinga muna?" Nag-alinlangan ang babae, kinakagat ang kanyang labi sa kaba. "Ayoko po talagang makaabala," mahina niyang bulong. "Hindi ito istorbo," malumanay na sabi ni Alessandro, naglalabas ng katahimikan sa kanyang boses. "Sa totoo lang, magugustuhan kong may makasama." Matapos ang ilang segundong pagdadalawang isip, dahan-dahang tumango ang babae. "Salamat," mahina niyang sabi. "Ako po si Elena." Habang inihatid ni Alessandro si Elena sa loob ng kanyang ingranding tahanan, napansin niya ang pagkamangha nito sa marangyang mga disenyo. Dumiretso sila sa kusina kung saan abala si Mrs. Rosa, ang kasambahay sa paglilinis. "Mrs. Rosa, maaari mo bang ihanda ang tsaa at ilang sandwich para sa ating bisita?" Magalang na hiling ni Alessandro. Bahagyang tumingin si Mrs. Rosa kay Elena na may pag-uusisa, ngunit agad na tumugon, "Siyempre, Mr. Moretti, agad po itong maihahanda." Habang naghahanda si Mrs. Rosa, niyaya ni Alessandro si Elena na umupo sa mesa ng kusina. Sa liwanag ng kusina, mas malinaw niyang nakita ang itsura ni Elena, ang kanyang magulo at kayumangging buhok at ang malalalim na eye bags sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang pagod na itsura, napansin ni Alessandro ang matibay na katalinuhan at determinasyon sa kanyang mga mata. "Matagal ka na bang walang tirahan?" tanong ni Alessandro ng may pag-iingat. Iniwas ni Elena ang kanyang tingin at mahina ang kanyang boses. "Ilang linggo na,
Inamin niya, kinailangan kong lisanin ang dati kong tirahan ng biglaan at napadpad akong walang mapupuntahan. Tumango si Alessandro nang may simpatiya. Maari kang manatili dito ngayong gabi, alok niya. Marami akong kwarto para sa mga bisita. Bukas, maaari nating pag-usapan kung paano kita matutulungan na makabalik sa ayos. Namumuo ang luha sa mga mata ni Elena. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Hindi pa tayo nagkakakilala, tanong niya. Ngumiti si Alessandro nang may lungkot. Sapat na ang mga biyayang natanggap ko sa buhay. Ang pagtulong sa nangangailangan ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Bigla namang dumating si Mrs. Rosa na may dala-dalang tray na puno ng mainit na tsaa at mga sandwich. Nagsimulang kumain si Elena, halatang gumaan ang kanyang pakiramdam. Habang si Alessandro ay nakatingin, iniisip ang mga pagsubok na pinagdaanan niya para mapadpad sa ganitong kalagayan. Matapos kumain si Elena, inihatid siya ni Alessandro sa isa sa mga kwarto para sa mga bisita sa itaas. Isang magandang silid na may kulay na asul at kremang dekorasyon. Sana ay maging komportable ka rito, sabi ni Alessandro. May banyo rin sa loob ng kwarto at kumpleto na ito sa lahat ng maaaring kailanganin mo. Huwag mag-atubiling gamitin ang lahat ng nasa loob. Pinagmasdan ni Elena ang silid ng may bahagyang pagtataka. Mahina siyang nagsalita, napakabuti mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ka. Magpahinga ka lang ng mabuti, sagot ni Alessandro na may banayad ng ngiti. Maaari nating pag-usapan ang lahat bukas. Isinara niya ang pinto paglabas niya at dama niya ang kakaibang damdamin ng halo-halong emosyon. Pag-aalala para kay Elena, ngunit may kasabay na sariwang pakiramdam ng layunin na matagal nang wala sa kanyang buhay. Marahil ang pagtulong sa kanya ang makakatulong din sa kanya na punan ang kakulangan sa kanyang kalooban. Kinabukasan, natagpuan ni Alessandro si Elena sa kusina, tahimik na nakikipag-usap kay Mrs. Rosa habang umiinom ng kape. Mukhang nagkaroon siya ng siglang dala ng maayos na pahinga, nakaligo na at nakasuot ng mga bagong damit na ibinigay ni Mrs. Rosa. Magandang umaga, bati ni Alessandro sumali sa kanilang mesa. Sana'y nakatulog ka ng maayos? Tumango si Elena. Hindi pa ako nakatulog ng ganito kaginhawa sa loob ng maraming taon, ang sabi niya. Mr. Moretti, sobra-sobra ang iyong kabutihan, ngunit ayoko nang magpatuloy pa. Sobra na ang natanggap kong tulong mula sa inyo. Sinuri siya ni Alessandro ng mabuti, bahagyang tumagilid ang kanyang ulo. At saan ka pupunta mula rito? Nagliwanag ang mukha ni Elena ng kawalang katiyakan. Patuloy na nagsalita si Alessandro sa malumanay na tono. May naisip akong ideya. May isang maliit na bahay sa loob ng bakuran na matagal nang hindi ginagamit. Bakit hindi ka manatili doon habang bumabangon ka muli? Maaari ka ring tumulong sa ilang gawain dito bilang kapalit. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat at halos hindi siya makapagsalita. Hindi ko po alam ang sasabihin, aniya ng nanginginig ang boses. Sabihin mo lang na oo, udyok ni Alessandro, may ngiting naglalambing. Aaminin ko, may mga pansariling dahilan din ako. Napakalaki ng mansyong ito para sa isang matandang mag-isa lamang. Magiging masaya akong may kasama dito. Nag-alinlangan si Elena, ngunit sa huli, dahan-dahan siyang tumango at bahagyang ngumiti. Sige, sagot niya, bakas ang pasasalamat sa kanyang boses. Salamat po, Mr. Moretti, pangako, hindi kayo magsisisi. Sa mga sumunod na linggo, lumipat si Elena sa guest house, isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may 2 kwarto, maluwag na sala at maliit na kusina. Hinikayat siya ni Alessandro na ayusin ang bahay ayon sa gusto niya at unti-unti itong nagkaroon ng personal na karakter ni Elena. Tuwang-tuwa si Alessandro sa kanyang presensya.
Hindi lang siya matalino at magiliw, ngunit palagi siyang mayroong mga usaping nagbibigay sigla sa kanilang mga pag-uusap. Sa kanilang madalas na sabay na pagkain, napansin ni Alessandro ang kahusayan ni Elena sa pag-iwas sa mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan, laging maingat sa hindi pagsasalaysay ng mga malalalim na detalye. Isang buwan matapos siyang lumipat, natagpuan ni Alessandro si Elena isang araw sa hardin, nakatitig ng malalim sa mga bulaklak. "Anong iniisip mo?" tanong ni Alessandro nang malumanay habang lumalapit. Bahagyang nagulat si Elena, ngunit agad nang umiti. Iniisip ko lang ang nakaraan," sagot niya. "Tungkol saan?" tanong ni Alessandro nang may pag-iingat. Nagatubili siya sandali bago huminga ng malalim. "Pagpipinta," inamin niya. "Dati akong pintor, matagal na rin." Naging masigasig ang interes ni Alessandro. "Talaga? Anong mga bagay ang madalas mong ipinta?" "Kung ano-ano," tugon niya, may halong lungkot ang boses, ngunit lalong-lalo na ang paggawa ng mga portrait at tanawin. May kakaibang mahika sa pagkuha ng kaluluwa ng isang tao o ang kagandahan ng isang lugar sa isang canvas. "Bakit mo ito itinigil?" tanong ni Alessandro nang may lambing. Bahagyang kumulimlim ang mukha ni Elena. "Medyo komplikado," mahinang sabi niya. "Sabi na lang natin na kinailangan kong lisanin ang bahaging iyon ng buhay ko." Tumango si Alessandro, nagpapakita ng pag-unawa sa kanyang pag-aatubili, ngunit sa loob-loob niya ay may nabubuo ng ideya. Kinabukasan, dinala ni Alessandro si Elena sa isang kwarto sa mansyon na hindi pa niya nakikita. Isa itong malaki at maliwanag na silid, may malalawak na bintanang nagpapasok ng natural na liwanag. "Ano itong kwarto?" tanong ni Elena, malalim ang pag-usisa habang sinusuri ang paligid. Nagbigay si Alessandro ng isang makahulugang ngiti. "Ito noon ang studio ng namayapa kong asawa na si Eleanor. Isa siyang mahusay na pintor," paliwanag niya. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang tinitingnan ang maayos na mga easel, pintura at mga brush na nakalagay sa mga estante. Nagsimula siyang magsalita, ngunit agad siyang pinigilan ni Alessandro ng mahinahon. "Pakisuyo, tawagin mo na lang akong Alessandro," ani niya. "At ang studio na ito, sayo na ito, kung gusto mo." Nabigla si Elena. "Hay, hindi ko po matatanggap ito," utal niya, lubos na gulat sa alok. "Maaari mong tanggapin," matibay na sabi ni Alessandro. "Napakatagal nang walang gumagamit nito. Ikinararangal kong makita itong muling mabuhay, lalo na sa kamay ng isang may talento gaya mo." Namumuo ang luha sa mata ni Elena. "Ni hindi mo pa nga nakikita ang kahit alin sa mga gawa ko," mahina niyang sabi. Ngumiti si Alessandro ng banayad at nakaaliw. "Hindi ko kailangang makita ang iyong mga gawa upang makilala ang iyong pagmamahal sa pagpipinta. Nakikita ko ito sa iyong mga mata tuwing binabanggit mo ito." Dahan-dahang lumapit si Elena sa isang easel. Hinaplos niya ang mga tubong pintura at kinuha ang isang brush. Pinapaikot ito sa kanyang mga daliri ng may pag-iisip. "Hindi ko na nga yata maalala kung paano magpinta," bulong niya. "May isang paraan lang para malaman," malumanay na udyok ni Alessandro. Nang gabing yon, hindi sumipot si Elena para sa hapunan. Nababahala, umakyat si Alessandro sa studio upang tignan siya at natagpuan niyang abala siya sa pagpipinta. Hawak ang isang brush at may mga bahid ng iba't ibang kulay ng pintura sa kanyang mukha at damit. Si Elena ay larawan ng isang masinsing artist. Tumigil si Alessandro sa may pintuan, pinagmamasdan ang tahimik na dedikasyon na makikita sa kanyang mukha. Matapos ang ilang sandali, maingat siyang umalis, iniiwan siya sa kanyang natagpuang kapayapaan. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang tumutok si Elena sa studio. Siniguro ni Alessandro na hindi niya masisira ang kanyang artistic sanctuary. Nananatiling nagmamasid lamang mula sa malayo at napapansin ang pagbabago sa kanya.
Nagliliwanag ang mga mata niya ng isang sigla na hindi pa niya nakita at masigla ang kanyang mga galaw. Makalipas ang halos 2 buwan mula nang ibinigay ni Alessandro kay Elena ang sariling studio, nagulat siya sa katok sa kanyang pintuan sa opisina. "Pasok!" Anyaya niya nilingon ng pinto mula sa kanyang mga dokumento. Pumasok si Elena, may halong kaba at determinasyon sa kanyang mukha. "Alessandro," nagsimula siya bahagyang nag-aatubili, "may gusto sana akong ipakita sa iyo kung may oras ka." Naintriga, tumayo si Alessandro at sinamahan siya papunta sa studio. Pagdating nila, inakay siya ni Elena patungo sa isang easel na natatakpan ng tela. "Narito ang unang portrait na natapos ko pagkatapos ng mahabang panahon," mahinang sabi ni Elena, inaalis ang takip. Napahinto si Alessandro, walang masabi. Nasa harapan niya ang sariling imahe, nakaupo sa kanyang paboritong silya sa loob ng kanyang silid-aklatan. Ngunit higit pa ito sa simpleng paglalarawan. Nagawa ni Elena na ipakita ang mas malalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Isang sulyap ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ngunit may halong kabutihan at katatagan na taglay niya. "Elena," nabigkas niya sa wakas, "napakagaling nito." Bahagyang namula ang mga pisngi ni Elena. "Totoo ba ang sinasabi mo?" "Hindi lang ito maganda." Pagtitiyak ni Alessandro, hindi pa rin inaalis ang tingin sa likhang sining. "May tunay kang talento, Elena. Hindi ito dapat manatiling nakatago." Tumingin si Elena sa sahig, tila nag-aalangan. "Hindi ko pa yata kayang ipakita ang mga likha ko sa iba." Humarap si Alessandro sa kanya at banayad na ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat niya. "Kaya mo na, higit pa riyan," sabi niya nang may katiyakan. "Sa katunayan, may plano ako." Sa mga sumunod na buwan, sinikap ni Alessandro na gumawa ng mga hakbang sa likod ng eksena gamit ang kanyang mga koneksyon sa mundo ng sining. Samantala, ibinuhos ni Elena ang kanyang sarili sa kanyang sining, lumilikha ng kamangha-manghang koleksyon ng mga portrait at tanawin. Pagkatapos, isang payapang Biyernes ng gabi, habang naghapunan sila sa veranda, may inihandang sorpresa si Alessandro kasabay ng pagdating ng panghimagas. "Mayroon akong sorpresa para sa iyo," sabi ni Alessandro, ipinapakita ang isang sobre habang siya'y nakatingin ng may pag-usisa. "Ano kaya ito?" bulong ni Elena, lalo pang naintriga. Lalong lumawak ang ngiti ni Alessandro habang iniaabot sa kanya ang sobre. "Sige, buksan mo," hikayat niya. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at mabilis na tiningnan ang nilalaman. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Ito ba ay isang paanyaya para sa isang eksibisyon?" Tanong niya, halos hindi makapaniwala. "Ang sarili mong eksibisyon," kumpirma ni Alessandro. Ang ngiti niya ay naging mas malawak. "At hindi lang kung saan-saan, kundi sa pinakakilalang galeriya ng lungsod. Labis silang humanga sa mga litrato ng mga gawa mo na ipinadala ko." Para bang hindi makapaniwala si Elena sa nangyayari. "Paano ito nangyari? Kailan ito magaganap?" Tanong niya, pilit inuunawa ang lahat. "1 buwan mula ngayon," sagot ni Alessandro. "Sapat na ang oras natin upang ihanda ang lahat." Tahimik na nakatitig si Elena sa paanyaya, pagkatapos ay kay Alessandro tila sinisikap intindihin ang lahat ng ito. Sa wakas, nang nanginginig ang boses dahil sa emosyon, nagsalita siya. "Alessandro, hindi ko alam kung paano." Huminto siya, naghanap ng tamang salita. "Maipapahayag ito. Higit pa ito sa kahit anong naisip kong mangyayari sa akin." Lumalambot ang ekspresyon ni Alessandro. "Karapat-dapat ka rito, Elena. Ang iyong talento ay dapat ipagdiwang at makita ng iba." Dumadaloy ang luha sa pisngi ni Elena habang pabulong niyang sinabi, "Hindi mo naiintindihan. Akala ko matagal nang tapos ang mga araw ko sa pagpipinta.
ang ideya na magkakaroon ako ng isang exhibition. Maingat na inabot ni Alessandro ang kanyang kamay, hawak ito ng may malasakit. May paraan ng buhay na bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon, Elena. Kailangan lang natin maging matapang upang tanggapin ang mga ito. Dahan-dahang tumango si Elena, ang kanyang mga luha ay unti-unting napalitan ng isang ngiti. Tama ka, sagot niya, lumalakas ang kanyang boses. Susunggaban ko ang pagkakataong ito ng buong puso. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sila sa paghahanda. Ibinuho ni Elena ang kanyang kaluluwa sa kanyang sining, pinapaganda ang kanyang mga likhang gawa at lumilikha pa ng bago para sa eksibisyon. Si Alessandro naman ang humawak sa mga logistical na aspeto, nakipag-ugnayan sa galeriya at inayos ang mga kailangan. Habang papalapit ang araw ng eksibisyon, kitang-kita ang pagbabago kay Elena. Taglay niya ang bagong tiwala sa sarili at sigla, tila ang mismong gawaing pagpipinta ay muling bumuhay sa kanyang espiritu. Sa gabi ng eksibisyon, puno ng kasabikan ang galeriya. Ang mga mahilig sa sining at mga kritiko ay nakapalibot sa kanyang mga likha, pinupuri ang lalim at ganda ng mga ito. Si Elena, maganda sa kanyang asul na damit, ay mahinahong naglalakad sa mga bisita. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasiyahan. Mula sa gilid, minamasdan ni Alessandro si Elena, puno ng pagmamalaki sa kanyang muling pagbangon. Doon niya napansin ang isang matandang lalaki na may mga linya sa mukha at uban na buhok. Nakatingin kay Elena ng may halong pagkabigla at pagkilala. Ang matinding tingin ng lalaki ay umagaw sa atensyon ni Alessandro. Napansin ni Alessandro na nagtagpo ang tingin ni Elena at ng lalaki. Ang reaksyon niya ay mabilis at malalim. Tumigil siya sa pagsasalita at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkilala. Marco, pabulong niyang sinabi, halos hindi marinig. Dahan-dahang lumapit si Marco na may maingat na ngiti. Elena, malumanay niyang bati. Matagal na ang lumipas. Ramdam ni Alessandro ang bigat ng sandali at lumapit siya, handang magbigay ng suporta. Nanginginig ang boses ni Elena nang sumagot siya, "Hindi ko inakalang makikita kita rito." Tumingin si Marco sa paligid, sa mga makukulay na obra, maestrang nakadisplay sa mga dingding. Nakita ko ang anunsyo para sa eksibisyon at hindi ako makapaniwala. Matapos ang napakaraming taon, ang iyong sining ay nananatiling kahanga-hanga, komento niya. Isang mabilis na anino ang dumaan sa mukha ni Elena, nagpapahiwatig ng isang mas malalim at di natapos na kwento sa pagitan nila. "Salamat," mahina niyang sagot. "Matagal kong tinalikuran ang pagpipinta, kamakailan lamang ako muling nagsimulang magpinta." Nagpakita ng pag-unawa si Marco habang sinagot, "Inaasahan ko na iyon. Pagkatapos mong mawala." Huminto siya, napansin ang kanyang pagkailang. "Pasensya na, hindi ko nais na bungkalin ang mga sugat ng nakaraan. Masaya lang akong makitang muli kang nagpipinta at maayos ka." Sa puntong ito, naramdaman ni Alessandro na oras na upang makialam. "Paumanhin," sabi niya ng may magalang na pagputol. "Napansin kong kilala ninyong dalawa ang isa't isa. Ako si Alessandro Moretti, kaibigan ni Elena." Iniabot ni Marco ang kanyang kamay. "Marco Ferri, magkaklase kami sa art school noong araw." Hindi nakalampas kay Alessandro ang pasasalamat sa tingin ni Elena. "Ikinagagalak ko kayong makilala, Ginoong Ferri," magiliw na sagot ni Alessandro. "Baka pwede tayong magkape minsan. Siguro magugustuhan ni Elena ang pagkakataong makapagkwentuhan muli." Nag-aatubili si Elena, ngunit bahagyang tumango. "Oo, maganda iyon," sagot niya, pilit na ngumiti. Mabilis na nagpalitan ng mga detalye sina Marco at Alessandro bago bumalik si Marco upang tingnan pa ang iba pang mga likhang sining.
Nang makalayo si Marco, humarap si Elena kay Alessandro, bakas sa mga mata ang pinipigilang damdamin. "Salamat," mahina niyang sabi. Maingat na inilagay ni Alessandro ang kamay niya sa kanyang balikat, nagbibigay ng kaaliwan. "Ayos lang," sagot niya. "Hindi mo kailangang magpaliwanag ng kahit ano ngayong gabi. Ang gabing ito ay para ipagdiwang ang iyong sining." Malalim na huminga si Elena, tumango at muling hinarap ang mga bisita. Mas totoo na ang kanyang ngiti. Naging matagumpay ang gabi. Ilang mga obra ang nabenta at pinupuri ng mga kritiko ang kanyang mga gawa. Matapos umalis ang huling bisita, bumagsak si Elena sa isang upuan, halatang pagod ngunit masiglang masaya. "Nagtagumpay tayo," aniya kay Alessandro. Nagniningning ang kanyang mukha. Umupo si Alessandro sa tabi niya, nakangiting nakatingin pabalik. "Hindi, Elena, ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito." Umiling si Elena, "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Alessandro. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na matagal ko nang hinahanap." Hinawakan ni Alessandro ang kanyang kamay, hinigpitan ito ng may pagmamahal. "Karapat-dapat kang magkaroon ng lahat ng pangalawang pagkakataon na kayang ibigay ng mundo, mahal kong kaibigan, at naniniwala akong ito pa lamang ang simula para sa iyo." Sa payapang mga araw, matapos ang matagumpay niyang eksibisyon, tila lumulutang si Elena sa alon ng kasiyahan, pinalalakas ng magagandang pagsusuri at mga tanong mula sa mga galeriya. Gayunpaman, napapansin ni Alessandro ang mga sandaling siya ay lumulubog sa sarili, mga iniisip na tahimik na umiikot, malamang dala ng hindi inaasahang pagbabalik ni Marco. Makalipas ang halos 1 linggo, natagpuan niya si Elena sa hardin, nakatulala sa malayong tanawin na tila may iniisip na hindi nakikita. Tahimik na umupo si Alessandro sa tabi niya sa bangko, malumanay ang kanyang boses. "Penny, para sa iyong mga iniisip," alok niya. Bahagyang nagulat si Elena at ngumiti ng kaunti. "Pasensya na, napalalim lang ako sa paggunita." "Tungkol kay Marco?" malumanay na tanong ni Alessandro. Huminga ng malalim si Elena at hinaplos ang kanyang buhok. "Hindi lang siya, tungkol sa lahat, sa totoo lang." Tumigil siya sandali, pagkatapos ay tila nagpasya sa loob ng kanyang sarili. "Alessandro, sa tingin ko, panahon na para ikwento ko sa iyo ang tungkol sa aking nakaraan, ang mga pinagdaanan ko." Nagsimula siya, may bahid ng pag-aatubili sa kanyang tono. Ipinatong ni Alessandro ang kamay sa kanya bilang pagsuporta. "Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Elena, pero nandito lang ako kung handa ka nang magbahagi." Huminga ng malalim si Elena, tila kinakalma ang sarili bago magsimula. "Nakilala ko si Marco sa art school. Pareho kaming bata noon, puno ng sigla para sa sining at sa buhay. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan, ang aking pinagkakatiwalaan. Sa ilang pagkakataon, akala ko nga na baka may higit pa sa aming dalawa." Napadako ang tingin ni Elena sa malayo, tila nawala sa mga alaala. Pagkatapos, nakilala ko si Raul. Mas matanda siya, karismatiko, at kilala na sa mundo ng art collection. Para bang nauunawaan at pinahahalagahan niya ang mga gawa ko sa paraang wala pang ibang nakagawa noon. Habang nakikinig si Alessandro, napansin niya ang banayad na pagbabago sa tono ng kanyang boses sa pagbanggit niya kay Raul. "Noong una, para itong isang fairy tale. Hinatak ako ni Raul sa kanyang mundo. Ipinakilala ako sa mga may impluwensyang tao. Tinulungan akong palaguin ang aking karera. Mabilis kaming nagpakasal. Para bang isang ipo-ipo ang lahat. Lubos akong nahulog sa kanya, bulag sa mga katotohanan." Naputol ang boses ni Elena, ang bigat ng kanyang alaala ay bumigat sa kanya. Pero hindi nagtagal, lumabas ang tunay na pagkatao ni Raul. Naging mapag-angkin siya, mapagkontrol. Madalas niyang maliitin ng aking mga gawa. Sinasabi niyang utang ko sa kanya ang lahat ng tagumpay ko.
Unti-unti, naputol ang koneksyon ko sa mga mahal ko, pati kay Marco. Ramdam ni Alessandro ang pag-init ng kanyang damdamin sa galit, ngunit nanatiling tahimik, isang matatag na kasama habang patuloy si Elena sa kanyang kwento. Pagkatapos, nadiskubre ko ang mga lihim ni Raul, ang mga iligal na gawaing pandaraya sa sining at paglilinis ng pera. Nang kinumpronta ko siya, naging marahas siya. Naputol ang kanyang boses at dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Pinagtibay ni Alessandro ang hawak sa kamay niya, isang tahimik na suporta. Tumakas ako ng gabing iyon. Patuloy niya pabulong ang boses. Iniwan ko ang lahat, ang sining ko, ang karera ko, ang buong buhay ko. Takot akong mahanap ako ni Raul kung susubukan kong makipag-ugnayan sa sinuman, kaya't nawala na lamang ako. Lumutang ang kwento ni Elena sa pagitan nila. Isang malinaw na paglalarawan ng kanyang nakaraan na ipininta sa kanyang mga salita. Napaluha si Alessandro sa tapang at katatagan ni Elena. Tahimik niyang pinisil ang kamay nito, isang tanda ng kanyang di natitinag na suporta. Ligtas ka na ngayon, Elena. Hindi ka na nag-iisa, wika niya. Matatag ngunit malumanay ang kanyang tinig. Habang nakaupo silang magkasama, tila tumahimik din ang buong hardin sa paligid nila. Waring nakikibahagi sa bigat ng kanilang pinagsaluhang katahimikan, isang patunay ng lakas na kinakailangan upang magtiwala at ibahagi ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Unti-unting tumibay ang kanyang boses habang patuloy siyang nagsasalita. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya bilang isang anino, palipat-lipat sa iba't ibang lungsod, nabubuhay sa mga pansamantalang trabaho. Sa panahong iyon, hindi niya mahawakan ng kahit isang paintbrush. Pakiramdam niya, namatay na ang bahagi ng kanyang kaluluwa na nagmamahal sa sining. Pagharap niya kay Alessandro, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. At pagkatapos dumating ka, hindi mo lang ako binigyan ng tirahan, binigyan mo rin ako ng pagkakataong makilala muli ang sarili ko at bumalik sa pagpipinta. Napuno rin ng luha ang mga mata ni Alessandro. Sa banayad na tono, sinagot niya, "Oh, Elena, masakit sa akin na isipin ang lahat ng tiniis mo. Ikaw ay tunay na matapang at malakas." Nagbigay si Elena ng isang malungkot na ngiti. Hindi ko nararamdaman ang lakas na iyon. Takot pa rin ako, Alessandro. Takot na matuklasan ako ni Raul. Takot na mawala muli ang lahat ng pinaghirapan ko. Mahigpit na hinawakan ni Alessandro ang kanyang mga kamay. Nagbigay siya ng katiyakan. Elena, hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito ako at babantayan kita. Walang sino mang makakasakit sa iyo muli. Habang puno ng pasasalamat ang kanyang tingin, may bakas din ng pangamba sa mga mata ni Elena. Paano kung malaman ni Raul ang tungkol sa eksibisyon? Paano kung habulin niya ako? Sandaling nag-isip si Alessandro bago sumagot. Siguro panahon na para harapin ang takot na yon ng diretsyo. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay, Elena. Napakalaki ng iyong talento at marami kang maibabahagi. Nagdadalawang isip si Elena. Hindi ko sigurado kung kaya kong maging ganun katapang. Higit pa ang tapang mo kaysa iniisip mo, sabi ni Alessandro ng may kumpiyansa. At nasa tabi mo ako sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa sandaling yon, tila may bagong pag-asa at determinasyon ang kumislap sa mga mata ni Elena, isang determinasyon na hindi pa nakita ni Alessandro. Tumindig siya nang may lakas ng loob at nagsabi, "Tama ka, hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng takot. Kailangan kong bawiin ang buhay ko." Ngumiti si Alessandro, humahanga sa tibay ng loob ni Elena. Eksakto. At bakit hindi simulan sa pamamagitan ng muling pagkonekta sa mga dating kaibigan? Ano sa tingin mo? Magtakda na tayo ng kape kasama si Marco. Makahulugang tumango si Elena. Oo, maganda iyon. Sa mga sumunod na araw, sinubaybayan ni Alessandro si Elena, puno ng paghanga, ngunit may bahagyang pag-aalala rin.
Matibay ang kanyang pasya na harapin ang nakaraan, ngunit hindi maikakailang mabigat ang emosyonal na bigat nito. Napagkasunduan nilang magkape ni Marco sa isang tahimik na kafe sa downtown isang maaraw na hapon. Si Alessandro bilang suporta ay nagpilit na sumama kay Elena. Pagdating sa kafe, natagpuan nilang nakaupo na si Marco sa isang mesa sa labas. Naghihintay. Nang makita si Elena, nagliwanag ang kanyang mukha. Ngunit napansin ni Alessandro ang halo ng emosyon, kasiyahan, pag-aalala at marahil may bahid ng pagsisisi. "Elena!" Tumayo si Marco, mainit siyang binati. "Napakaganda kang makitang muli." Ngumiti ng may kaba si Elena. "Hi Marco, ito ang kaibigan ko, si Alessandro." Pagkatapos makipagkamay kay Alessandro, tumingin si Marco nang may pag-usisa sa pagitan nila ni Elena. Naupo sila at sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. "Elena," nagsimula siya ng maingat, "humihingi ako ng tawad sa lahat, sa hindi ko pagkakaintindi, sa nangyayari, sa hindi ko pagiging naroon noong kailangan mo ng tulong." Pinutol ni Elena si Marco sa pamamagitan ng may hinahong galaw ng kanyang kamay. "Hindi, Marco, wala kang kasalanan. Ako ang lumayo sa lahat, pati na sa iyo. Hindi mo talaga malalaman." Umiling si Marco, ang kanyang ekspresyon puno ng lungkot. "Dapat naging mas matyaga ako noong bigla kang nawala. Wasak ang puso ko, ilang buwan akong naghanap para mahanap ka." Tahimik na pinagmamasdan ni Alessandro ang kanilang pag-uusap. Nararamdaman ang lalim ng kanilang pinagsamahan. Mahina ang boses ni Elena, ang kanyang tingin nakatutok kay Marco. "Ano ang nangyari pagkatapos kong umalis?" May bigat sa kanyang buntong hininga, hinaplos ni Marco ang kanyang kumukupas na buhok. "Mahirap na panahon niyon. Lahat kami ay nag-aalala para sa iyo. Nag-hire pa nga ako ng detective para hanapin ka." Napanganga si Elena sa gulat. "Ginawa mo yon?" Tumango si Marco. "Oo, pero wala siyang nahanap. Parang naglaho ka ng tuluyan." Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tumigil siya. "Elena, ano talaga ang nangyari? Bakit ka biglang nawala ng ganon?" Tumingin si Elena kay Alessandro nang may kaba at tumango siya bilang suporta. Huminga siya ng malalim at nagsimulang ikwento ang kanyang pinagdaanan sa pang-aabuso ni Raul at ang kanyang desperadong pagtakas. Tahimik na nakikinig si Marco, ang mukha puno ng pagkabigla at galit. Pagkatapos ng kwento, inabot niya ang kamay ni Elena sa ibabaw ng mesa. "O Elena," ang sabi niya puno ng emosyon, "pasensya na, gagawin ko sana ang lahat para matulungan ka kung nalaman ko lang." Nagbigay ng malungkot na ngiti si Elena. "Naiintindihan ko, Marco, pero noong panahong iyon, hindi ako makapagtitiwala sa kahit sino. Takot na takot ako." Sa puntong ito nagsalita si Alessandro. "Marco," tanong niya ng mahinahon, "may alam ka ba tungkol sa kinaroroonan ni Raul ngayon?" Nagtatanong si Marco habang nag-iisip. "Ang huling balita ko, halos 1 taon na ang nakalipas. Aktibo pa rin siya sa larangan ng sining. May mga bulong tungkol sa hindi tamang transaksyon at pandaraya." Nanlumo ang mukha ni Elena. "So, nandyan pa rin siya?" bulong niya. Ipinatong ni Alessandro ang kanyang kamay sa balikat ni Elena bilang pagpapalakas ng loob. "Huwag kang mag-alala, Elena. Narito kami ngayon at hindi namin hahayaang saktan kaniyang muli." Matinding tumango si Marco. "Tama si Alessandro. Hindi ka na nag-iisa, Elena. Nandito kami para sa iyo." Nagniningning ang luha sa mga mata ni Elena habang tinitingnan niya ang dalawang lalaki. "Salamat," bulong niya ng may pasasalamat. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayong dalawa." Ang natitirang oras ng hapon ay puno ng alaala at mga plano para sa hinaharap. Binahagi ni Marco ang mga kwento mula sa kanilang panahon sa art school na ikinatawa ni Elena sa mga kwentong tungkol sa mga sablay na proyekto at kakaibang mga guro.
Tahimik na nanonood si Alessandro, natutunghayan ang mas masaya at malayang bahagi ng pagkatao ni Elena. Nang maghiwalay na sila, niyakap ni Marco ng mahigpit si Elena. "Huwag ka na sanang maglaho muli," bulong niya. "Mangako kang mananatiling nakikipag-ugnayan." Ngumiti si Elena habang nangingilid ang luha. "Nangangako ako." Tahimik ang biyahe pa uwi. Tila ba nalulunod si Elena sa kanyang mga iniisip. Binibigyan siya ni Alessandro ng espasyo. Alam niyang tinatanggap pa ni Elena ang mga emosyon ng araw. Nang makarating sila sa mansyon, saka lamang bumasag ng katahimikan si Elena. "Alessandro," nagsimula siya ng may alinlangan, "may gusto akong sabihin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang hindi sinasabi dahil natatakot ako sa magiging reaksyon mo." Nakapokus, ngunit kalmado si Alessandro. Inihimok siya. "Ano yon, Elena?" Huminga ng malalim si Elena at isiniwalat, "May anak akong babae, Alessandro. 15 na siya ngayon, ang pangalan niya ay Lucia." Nabigla si Alessandro at inulit, "Anak?" Tumango si Elena na may luha sa kanyang mga mata. "Nang tumakas ako kay Raul, 3 taong gulang pa lang si Lucia. Iniwan ko siya sa kaibigan kong si Teresa. Alam kong hindi ko siya kayang alagaan habang nagtatago ako. Takot ako na gamitin siya ni Raul para hanapin ako." Sumikip ang dibdib ni Alessandro habang nakikinig sa masakit na kwento ni Elena. "Oh, Elena," mahina niyang sagot, "siguradong napakahirap para sa iyo iyon." Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at ipinaliwanag, "Pinakamahirap na desisyon niyon sa buhay ko, pero iyon lang ang paraan para masiguro ang kanyang kaligtasan. Nangako si Teresa na aalagaan siya at ililihim ang kinaroroonan ko." "Nagkaroon ka ba ng komunikasyon sa kanya mula noon?" tanong ni Alessandro ng maingat. Umiling si Elena. "Hindi direkta. Nagpapadala si Teresa ng mga litrato at mensahe sa akin sa pamamagitan ng lihim na email na itinayo namin. Pero hindi alam ni Lucia na ako ang kanyang ina. Ang alam niya, tiyahin niya si Teresa at na namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente." Tahimik na sinipsip ni Alessandro ang bigat ng mga salita ni Elena bago niya hawakan ang mga kamay nito. "Elena, ginawa mo ang isang masakit na desisyon dahil sa pagmamahal at pangangailangan. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga pagpiling iyon." Nakita sa mga mata ni Elena ang parehong pasasalamat at takot. "Ngayon na unti-unti kong binubuo ang buhay ko muli, may karapatan ba akong bumalik sa buhay niya? Paano kung magalit siya sa akin dahil iniwan ko siya?" Marahang pinisil ni Alessandro ang mga kamay ni Elena. "May karapatan si Lucia na malaman kung sino ka talaga at may karapatan ka rin na muling maging ina niya. Hindi ito magiging madali, pero tandaan mo, narito ako para suportahan ka sa bawat hakbang." Niyayakap ni Alessandro, humagulgol si Elena sa kanyang balikat at ang kanyang matatag na presensya ay nagbigay ng tahimik na lakas at kapanatagan sa kanya. Nang humupa ang mga luha ni Elena, mahinang iminungkahi ni Alessandro, "Kumustahin muna natin si Teresa. Maaari tayong mag-set ng isang pagkikita at ipaliwanag ng maingat ang lahat kay Lucia." Tumango si Elena, nagkaroon ng lakas ang kanyang boses habang sumasang-ayon, "Oo, panahon na. Karapatan ni Lucia malaman ang katotohanan." Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Alessandro si Elena sa maingat na pagplano sa kanilang pagkikita kay Lucia. Kinausap nila si Teresa na natuwa ng malamang ligtas si Elena at sabik na muling mabuo ang ugnayan nila ng kanyang anak. Pumayag si Teresa na unti-unting ipaliwanag kay Lucia ang mga bagong detalye tungkol sa kanyang mga tunay na magulang.
at nagpasya silang personal na pagkikita ang pinakamainam na paraan upang gawin ito. Sa araw ng kanilang pagkikita, balot ng kaba si Elena habang papunta sila sa parke. Sa tabi niya si Alessandro na nagbibigay ng tahimik na lakas. Nakita nila sina Teresa at isang dalagitang may maitim na buhok sa malayo. Biglang nanigas si Elena, ngunit pinisil ni Alessandro ang kanyang kamay bilang suporta, binulong sa kanya, "Kaya mo to." Tinitigan ni Lucia si Elena, tila may bahagyang pagkakilala at naghanap ang kanyang tingin. Lucia, mahina at maingat na ipinakilala ni Teresa, "Siya si Elena, ang iyong ina." Kaagad na namutawi ang gulat sa mukha ni Lucia habang ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkagulat, sakit at bahagyang pag-asa. "Ang nanay ko?" Mahina niyang inulit. Lumapit si Elena nang mabigat ang hakbang, mga luha ang tumutulo sa kanyang pisngi. "Oo, Lucia, ako ito. Alam kong galit at naguguluhan ka pero pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag." Nagpatuloy ang kanilang usapan, punong-puno ng emosyon. Ipinahayag ni Elena ang kanyang kwento, ipinaliwanag ang mga dahilan ng kanyang paglisan at ang sikreto na sumunod dito. Tahimik na nakikinig si Lucia, paminsan-minsang nagtatanong, ang damdamin ay halatang halo-halo. Mula sa kaunting distansya, tahimik na nanonood si Alessandro, damang-dama ang bigat at posibilidad ng muling pagbubuo ng kanilang relasyon. Habang papatapos ang kanilang pag-uusap, ang tingin ni Lucia kay Elena ay puno ng sakit, ngunit may halong pag-unawa. Ang landas patungo sa pagpapatawad at muling pagbubuklod ay malinaw, ngunit nangangailangan ng tiyaga at malasakit mula sa bawat isa. Nakatayo si Alessandro, handang tumulong kina Elena at Lucia habang tinatahak nila ang komplikadong bagong umusbong na relasyon na ito. "Kailangan ko ng panahon para pag-isipan ito," bulong ni Lucia. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha bilang tugon. "Siyempre, mahal ko, kumuha ka ng lahat ng oras na kailangan mo. Nandito lang ako kapag handa ka ng makipag-usap." Huminto si Lucia ng saglit bago siya biglang lumapit at niyakap si Elena ng mabilis. Isang alanganing yakap, ngunit puno ng potensyal para sa hinaharap. Pagkaalis din na Lucia at Teresa, si Elena, na pagod sa emosyon, ay bumagsak sa mga bisig ni Alessandro, pagod ngunit may hawak na munting pag-asa. "Magiging maayos ang lahat," mahina at may pagmamahal na sinabi ni Alessandro habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Bigyan mo lang ng panahon." Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagsimulang maghilom ang relasyon ni Elena at Lucia. Mula sa mga palitan ng mensahe sa text, naging mga tawag sa telepono ito at sa kalaunan ay mga regular na personal na pagkikita. Isang marupok na pagbangon, puno ng mahihirap na sandali, ngunit may kasamang tawanan at bagong mga pag-unawa. Natutuwa si Alessandro habang nakikita si Elena na muling namumukadkad bilang isang ina. Muling nabubuhay ang kanyang pagmamahal sa sining. Gumawa siya ng serye ng mga painting na naglalarawan ng kanyang emosyonal na paglalakbay sa muling pagkakaugnay sa kanyang anak. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Alessandro ang pinakabagong painting ni Elena, isang maselang paglalarawan kay Lucia, napaisip siya tungkol sa kanyang sariling buhay. Ngayon sa edad na 75, nakaramdam siya ng panibagong layunin sa pagtulong kina Elena at Lucia, na parabang napunan ang isang puwang sa kanyang buhay na hindi niya alam na naroon. Sa sandaling iyon, pumasok si Elena sa studio. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. "Alessandro," masiglang sabi niya, "gusto kang makilala ni Lucia. Sabik siyang malaman ang tungkol sa lalaking naging mahalaga sa paggaling ng kanyang ina." Nag-init ang puso ni Alessandro sa mga salitang iyon. "Ikasisya kong makilala siya," tugon niya, nakangiti. Lumapit si Elena, hinawakan ng mga kamay ni Alessandro. "Alessandro," nagsimula siya ng dahan-dahan, "may isang bagay akong kailangang ibahagi sa iyo.
isang bagay na kamakailan ko lang natuklasan at, well, babaguhin nito ang lahat. Naging alalang-alala ang ekspresyon ni Alessandro. Ano ang nasa isip mo, Elena? Huminga siya ng malalim, nakatutok ang kanyang tingin sa kanya. Naalala mo ba nung ikinwento ko sa iyo ang tungkol sa yumaong asawa ko si Frank, ang ama ni Lucia? Tumango si Alessandro, nararamdaman ang hindi inaasahang pag-ikot ng usapan. Bago pa tayo nagkakilala, patuloy ni Elena nang bahagyang nanginginig ang boses. May isa pang anak si Frank, isang anak na kinailangan niyang ipaampon noong bata pa. Isang agos ng emosyon ang dumaloy kay Alessandro, halo ng sorpresa at pananabik ang bumalot sa kanya. Elena, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Alessandro, ramdam ang kaba sa kanyang boses. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Elena habang ibinunyag ang nakakagulat na katotohanan. Alessandro, ang anak ni Frank, ang batang kailangang ipaampon, ay pinangalanang Alessandro, ipinanganak eksaktong 75 taon na ang nakalipas. Parang umiikot ang paligid ni Alessandro habang napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi matumba, naguguluhan sa kanyang nalaman. Ako ay... nautal niyang sabi. Pinagtibay ni Elena ang kanyang sinabi habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Oh, Alessandro, ikaw ang anak ni Frank. Ikaw ang aking stepson. Nalulunod sa emosyon, bumagsak si Alessandro sa isang upuan. Lagi niyang naramdaman ang kakulangan tungkol sa kanyang simula at sa mga magulang na hindi niya nakilala. Ngayon, sa edad na 75, nalaman niya na ang kanyang pamilya ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Lumuhod si Elena sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nang muling makipag-ugnayan ako kay Lucia, binalikan ko ang mga alaala at lumang dokumento. Natagpuan ko ang diary ni Frank na hindi ko binasa simula nang siya'y pumanaw. Isinulat niya ang tungkol sa anak na kailangan niyang ipaubaya, ang mga petsa, ang pangalan, lahat nagtagpo. Si Alessandro, bagaman gulat pa rin, ay nagtanong, pero bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Malumanay na sumagot si Elena, kailangan kong makasiguro. Nagpa-test ako, nag-verify ng mga record. Alessandro, walang duda na ikaw ang anak ni Frank. Nabigla si Alessandro at puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Lagi niyang naramdaman na may kulang sa kanyang pagkatao at ngayon, unti-unting nagbubuo ang kanyang pagkatao. Si Lucia, sinimulan niyang tanungin, apo mo pala siya? Ngumiti si Elena kahit may halong luha at saya at sumagot, at ako'y technically ang iyong stepmother kahit mas komplikado pa ang relasyon natin kaysa sa tawag na iyon. Mahinang tumawa si Alessandro habang unti-unting nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Sa edad na 75, natuklasan niya na ang babaeng tinulungan niya ay pamilya pala niya. Mahinahon siyang niyakap ni Elena at sinabing, Alessandro, alam kong masyado itong marami para tanggapin, pero sana malaman mo na wala itong babaguhin sa pagmamahal ko sa iyo. Niligtas mo ang buhay ko, binigyan mo ako ng panibagong simula. Ikaw ang pamilya ko anuman ang nangyari. Tumingin si Alessandro sa kanyang mga mata at unti-unting lumalaki ang kanyang ngiti habang nararamdaman ang katotohanan sa mga salita ni Elena. Pamilya, bulong niya, parang bago ang lasa ng salitang iyon at puno ng kahulugan. Niyakap siya ni Elena ng mahigpit at iniyakap niya rin ng kanyang mga bisig sa kanya. Ramdam ang pag-alis ng matagal ng pasanin. Nang maghiwalay sila, pinunasan ni Alessandro ang kanyang mga luha at ngumiti ng may kaunting pag-alinlangan, ngunit puno ng kasiyahan. Sige, mukhang marami tayong kailangang pag-usapan kasama si Lucia ngayon, sabi ni Alessandro. Natawa si Elena at sumang-ayon. Oo nga, magugulat siya tulad ng pagkagulat mo. Sa mga sumunod na araw, nakaranas si Alessandro ng halo-halong damdamin.
Naramdaman niya ang malalim na kaligayahan sa pagtuklas ng kanyang mga kamag-anak at kaunting lungkot dahil sa mga taong lumipas na hindi sila magkasama. Lagi namang nandyan si Elena, nagkukuwento tungkol kay Frank at tinutulungan si Alessandro na mabuo ang kanyang nakaraan. Ipinakita niya ang mga lumang litrato, sulat at diary ni Frank na binasa ni Alessandro ng buong kasabikan upang makilala ang amang hindi niya nakilala. Ang pagkikita nila ni Lucia ay puno ng damdamin. Noong una, nagulat ang bata nang malaman na ang lalaking tumutulong sa kanyang ina ay siya palang lolo niya. Nang makalampas sa pagkabigla, nanaig ang kuryosidad ni Lucia at binumbahan niya si Alessandro ng mga tanong tungkol sa kanilang pamilya. "Ikaw talaga ang lolo ko?" tanong ni Lucia. Puno ng paghanga ang kanyang boses. Ngumiti si Alessandro ng mainit. "Oo, apo, at walang makakapantay sa tuwa ko na makilala ka." Matapos ang ilang sandaling pag-aatubili, yumakap si Lucia kay Alessandro ng mahigpit. "Palagi kong hinangad na magkaroon ng lolo," mahina niyang sabi. Natatabunan ang boses niya sa dibdib ni Alessandro. Napuno ng pagmamahal ang puso ni Alessandro habang niyayakap niya ang bagong apong natagpuan. Sa likod ni Lucia, nakita niya si Elena na pinagmamasdan sila. May mga luhang bumubukal sa mga mata at isang masayang ngiti sa kanyang mukha. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng bagong sigla ang buhay sa Moretti Mansion. Nagsimulang gumugol ng mga weekend si Lucia doon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng liwanag at kasiyahan sa dating tahimik na mansyon. Naramdaman ni Alessandro ang saya ng pagiging isang lolo at sinunggaban ang bawat pagkakataon upang bumawi sa mga panahong nawala. Ipinagpatuloy ni Elena ang pagpipinta. Ngayon ay mga tanawing nagpapakita ng pagkakaisa ng pamilya. Madalas natampok si Alessandro at Lucia sa kanyang makukulay na canvas. Isang maaraw na hapon, habang nagpapahinga sila sa veranda, nagmuni-muni si Alessandro sa kakaibang landas na nagdala sa kanya doon. "Alam mo," sabi niya, "kung may nagsabi sa akin isang taon na ang nakalipas na makikita ko ang pamilya ko sa edad na 75, tatawa lang ako. Pero ngayon, hindi ko na maisip ang buhay ko na iba pa." Ngumiti si Elena at hinawakan ang kanyang kamay. "Nakakatuwang isipin kung paano tayo binibigyan ng sorpresa ng buhay, hindi ba?" Malapit lang sa kanila, nakahiga si Lucia sa damuhan at tiningnan sila ng may kuryosidad. "Naniniwala ba kayong tadhana ang nagdala sa inyong dalawa dito?" Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Alessandro at Elena bago sumagot si Alessandro. "Kung tadhana man o hindi, labis akong nagpapasalamat na natagpuan ko kayong dalawa." Habang lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan, nagbibigay ng gintong liwanag sa hardin, nakaramdam si Alessandro ng kakaibang kapayapaan. Palaging tila may kulang sa kanyang buhay, isang walang katapusang paghahanap sa kung anong hindi mahagilap. Ngunit dito, sa piling ng kanyang bagong natuklasan, ngunit pinahahalagahang pamilya, naramdaman niyang siya ay buo. Ang kanilang kwento ay puno ng pagsubok, pagtubos at bagong koneksyon. Isang kwento na kakaiba at puno ng damdamin. Pinagmamasdan niya si Elena at Lucia na nagtatawanan at naging tiyak si Alessandro na kaya nilang harapin ang anumang pagsubok na darating, magkasama bilang isang pamilya. Ngunit naputol ang payapang sandali sa pagring ng doorbell. Nagtaka si Alessandro. Wala naman silang inaasahang bisita. "Ako na ang titingin kung sino," masiglang sabi ni Lucia, tumatakbo papasok ng bahay. Nagkatinginan sina Alessandro at Elena, nagtaas ng kilay, ngunit nanatili sa labas. Tinatamasa ang huling sinag ng araw. Maya-maya narinig nila ang mabilis na yapak ni Lucia pabalik. "Lolo, Lola," tinawag ni Lucia, may halo ng kasabikan at kaba sa kanyang boses. "May isang Ginoo sa pintuan na gustong makipag-usap sa inyo agad."
Tumayo si Alessandro na may bahagyang pag-aalala habang sumunod si Lucia kasama ang isang matangkad, maayos na bihis na lalaki na humakbang papunta sa veranda. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Elena, ngumiti ang lalaki ng malamig. "Elena," bati niya ng mahina, "matagal na tayong hindi nagkita." Napahigpit ang kapit ni Elena sa braso ni Alessandro. "Raul," bulong niya, may halong takot sa kanyang boses. Nagising ang alaala ni Alessandro. Nasa harap niya si Raul, ang dating asawa ni Elena na minsay naging banta sa kanyang buhay. Ang lalaking tinakasan ni Elena, ilang taon na ang nakalipas. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Alessandro. Itinayo ang sarili sa pagitan ni Raul at Elena bilang proteksyon. Ngumisi si Raul, tila naaaliw kay Alessandro. Mukhang nakahanap na si Elena ng bagong tagapagtanggol. Sa kasamaang palad, hindi sapat iyon. Humakbang siya, papalapit. Ang kanyang presensya ay nakakatakot. "Nandito ako para sa mga pag-aari ko. Ang mga artwork, Elena, yung mga dinala mo nung umalis ka." Humakbang si Elena at sa kabila ng takot na naig ang kanyang tapang. "Hindi ko ninakaw ang kahit ano mula sa iyo, Raul. Ang mga paintings ay akin at wala na sila ngayon. Wala na sila sa akin." Tumawa si Raul ng malamig. "Pero ngayon may mas mahalaga ka na, hindi ba? Nakita ko ang mga ad para sa huling exhibit mo. Ang mga likha mo ngayon ay sumisikat na sa art circles." Lumalim ang boses niya, puno ng pagbabanta habang lumalapit. "Gusto ko ang parte ko. Ako naman ang naghubog sa iyo para maging artist na kilala ngayon." Nag-init ang ulo ni Alessandro. "Lumayas ka sa ari-arian ko ngayon." Utos niya ng matatag at may pagbabanta. Ngunit nanatiling nakatuon ang tingin ni Raul kay Elena. "May 1 linggo ka para ibigay sa akin ang kalahati ng kinita mo sa exhibit. Kung hindi," bumaling ang kanyang tingin kay Lucia na nakatayo, namumutla at nanlalaki ang mga mata sa takot. "Sayang naman kung may mangyaring masama sa iyong magandang pamilya, hindi ba?" Bago pa man makapag-react ang sinuman, dumating si Marco sa hardin kasama ang 2 pulis. "Raul Garcia," sabi ng isang opisyal ng may autoridad, "ikaw ay inaaresto dahil sa tax fraud at pandaraya sa sining." Habang pinuprosesyon ng mga pulis si Raul at isinusumpa sa kanya ang mga posas, ang mukha ni Raul ay napuno ng galit. Tinitigan niya si Elena at bumulong, hindi pa ito tapos bago siya tuluyang inilabas ng mga opisyal. Matapos silang umalis, bumigat ang katahimikan sa paligid. Ang unang nakabasag nito ay si Lucia na agad na yumakap kay Elena. "Mama, ayos ka lang ba?" tanong niya. Nanginginig ang boses. Niyakap ni Elena ang anak habang may mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. "Oo, anak, maayos na tayo ngayon." Lumapit si Alessandro kay Marco na bagaman halatang pagod ay may bakas ng kaginhawaan sa mukha. "Paano mo ito natuklasan?" tanong niya. Ngumiti si Marco ng bahagya kahit kita ang pagod. "Nag-imbestiga ako tungkol kay Raul matapos tayong magkita sa kafe. Natuklasan ko ang mga iligal niyang gawain at agad kong iniulat ito sa mga pulis. Tumakbo ako rito sa oras na nalaman kong papunta siya rito." Hawak ang balikat ni Marco, taus-pusong nagpasalamat si Alessandro. "Salamat," sabi niya nang may kasimplehan ngunit puno ng ibig sabihin. Kinagabihan, matapos matulog si Lucia at makaalis na si Marco na nangakong tutulong sa anumang usaping legal, umupo sina Alessandro at Elena sa veranda. Bawat isa ay may hawak na baso ng alak. "Tapos na nga ba talaga?" bulong ni Elena, puno pa rin ng emosyon ang boses. Hinawakan ni Alessandro ang kamay niya, nagbibigay ng isang mapanatag na pagpisil. "Oh, mahal, hindi na kayo masasaktan ni Raul, ligtas na kayong dalawa." Huminga ng malalim si Elena para bang tinatanggal ang bigat na matagal niyang daladala.
Hindi ko akalain na mararamdaman ko pa ang kalayaan pagkatapos ng lahat ng mga taong nagtatago at tumatakbo. Ngumiti si Alessandro at niyakap siya ng mahigpit. Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo, Elena. Nagtiis ka, nagtagumpay ka at nakabuo ka ng bagong buhay para sa'yo at kay Lucia. Inihilig ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Alessandro, tahimik na umaagos ang kanyang mga luha. Hindi ko kakayanin kung wala ka, Alessandro. Ibinigay mo sa amin ang tahanan, ang pakiramdam ng isang pamilya. Marahan siyang hinalikan ni Alessandro sa buhok. At ikaw rin ang nagbigay ng ganong pakiramdam sa akin. Isipin mo, sa edad na 75, ngayon ko palang natagpuan ang tunay na layunin ng buhay ko. Tahimik silang nakaupo, pinagmamasdan ang kalangitang puno ng mga bituin. Maya-maya, bumasag ang katahimikan sa malambot, ngunit matibay na tinig ni Elena. Alessandro, sa tingin ko panahon na para lumikha tayo ng bagong obra. Isa na magpapakita ng buong kwento natin, ang mga pagsubok at tagumpay, ang mga nawawala at natagpuan, at ang takot na kasama ng tapang. Isang painting na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pagdating ng bukang liwayway ay laging nariyan. Ngumiti si Alessandro nang may pagmamahal at pananabik. Napakagandang ideya niyan, mahal ko, at sabik na akong makita ang iyong lilikhain. Habang nakatingala sila sa kalangitan, naramdaman nila ang isang malalim na kapayapaan at pagkakumpleto, isang pakiramdam na hindi pa nila naramdaman noon. Napagtagumpayan nila ang kanilang mga takot at hinarap ang kanilang nakaraan. At sa paggawa nito natagpuan nila hindi lang ang isa't isa kundi pati ang kanilang mga sarili. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, ngunit ang bawat pagsubok ay nagdala sa kanila sa mahalagang sandaling ito. Isang sandaling puno ng pagmamahal, pagkakaibigan at higit sa lahat, pag-asa para sa mga darating na panahon. Sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, alam ni na Alessandro at Elena na handa silang harapin ang anumang pagsubok na maaring dumating. Sa kanilang harapan, ang kinabukasan ay parang isang blankong canvas at sabik silang simulan ang pagpipinta ng kanilang bagong buhay na magkasama. Isang buhay na puno ng makukulay na alaala at pangarap na pinagsasaluhan. Ang matandang bilyonaryo ay nagbigay ng tulong sa isang babaeng